Matindi po ang balita na inalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nangyari yan nung yung Asian crisis. Nako. GMA administration, no? Oo. Di ba? Nabumagsak lahat yung buong rehiyon. Tayo lang ang tinamaan din tayo, pero tayong una nakabangon dahil sa remittance ng mga OFWs. Kasi dun sa nakita kong report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bago po natin balikan yung tungkol sa mga nangyaring investigasyon sa Senado, kasi may update ho tayo dyan, ito po munang report ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam niyo po ba na yung ating tinatawag na balance of payment, BOP? Balance of payments. Balance of payment. Ito pala, Jen, kasi nung nakakita ko yung balitang ito, sabi ko, ano kaya yung ibig sabihin nito? Parang mahirap siyang intindihin. Ito pala ibig sabihin ng balance of payment ay, halimbawa, baka sa mga pangkariwang mamaya, akala isusubo yan, Nelson. Pwede. Pwede isubo. Pampalubag ka na yan. Pampalubag. Gutom ba yan? Pwede, kasi sa buong isang taon, meron tayong mga tinatanggap na kita, pumapasok na pera. Oo, tama. Di ba? Pero sa buong isang taon, meron din mga lumalabas. Okay. So, yung balanse, sa isang typical na, ibig sabihin ay, sa pamilya, dapat mas malaki yung pasok. Siyempre, yung kita. Kumpara sa gastos. Yes, Nangyari po yan noong 2020, kailan ba 2024? O nga, 2024. Okay. Na mas malaki po ang naiwan kaysa sa lumabas. $609 million ang surplus. Noong 2024. Surplus as in sobra? Sobra. Okay. Ibig sabihin, mas maraming pumasok. Ang problema, naku po, nabaligtad po ngayong 2025. Nako. Baligtad na baligtad. Isang buong taon ng 2025. Napakalaki. Kasi mula sa surplus na 600 million, nagkaroon ho tayo ng deficit. Alam niyo kung magkano? Magkano? 5.7 billion dollars. Oo. Saan ginastos yun? Sa flood control? Hindi, kasi kung gumastos tayo, ibig sabihin, mayroon tayong pinagkagastusan. Ito po ay dahil sa mga marami tayong in-import, marami tayong binili na mga imported goods kaysa dun sa ating mga naiproduce at naibenta. Ganon. Ayan, kaya hindi naman kaya ang trigger dyan tumaas ang dolyar versus piso? Hindi yun. Hindi talaga. Kundi talagang yung malakas ang labas ng pera nitong 2025, Jen. At eto, ang mga key drivers and projection. Ayun nga, trade in goods deficit and moderated growth in services receipts. Nako. Ibig sabihin, mas malaki ang binibili natin, ini-import natin, at bumagal yung ating services. Okay. Ibig sabihin kasi ang Pilipinas, di ba, more on services ang naibibigay natin eh. Totoo. Kasama na dito yung ano ba yung business outsourcing? Ang mga BPO. Yan, yung mga call centers. Call center. Isa yan sa malaking, ngayon, pumapasok sa ating bansa, Nelson. Ang naging, kaya nabanggit natin yung mga Pilipino overseas Filipino workers dyan. Sila na lang ang naka-offset para hindi tayo tuluyang bumulusok Grabe, no? Yung mga ito personal remittances ng overseas Filipino. Yan po ang isa sa nagsasalba sa atin ngayon. Kasi Nelson, hindi kaya isa naisip ko lang, kasi 2 years, last year, parang 2 beses na maraming kumampanya mga OFW. Ay, wag mo na tayo isang linggo. Wag magre-remit. Di ba? Parang yung kainitan nung Marso, Di ba? Yun ang naging campaign ng mga OFWs natin Parang pagpapakita ng protesta. Kaya sabi natin, wag. Hindi lang yung mga taong galit kayo, maapektuhan dyan, kundi ang buong bansa maapektuhan. Di ba? Ayun nga.
Ito ang nagsalba sa atin, OFW remittances. Lagi talaga sila, no? At meron pa rin namang mga foreign investor na naglalagay ng pera sa atin sa pagnenegosyo. Nako. Pero mangilan-ngilan, laki daw ng ano ngayon. Marami nga ang... Marami talaga. Ang hindi na. May mga kaibigan ako, may kausap na negosyante. Oo. Maglalabas na ng pera, Nelson, ha? Pero pagpasok ng 2025, alam mo, sagot, wait and see muna kami. Wait and see. Nako. Puro wait and see. Yun daw ang sagot nila ngayon. Ang magandang balita dito, Kahit pa paano may magandang balita, oo. Meron pa tayong savings. Ibig sabihin, ewan ko lang kung hanggang kailan mauubos, ha? Meron pa tayong $110.8 billion na savings. Ito ay sa ginto. Diyan yung mga ginto natin. Huwag mo lang ibebenta. Baka pagka naibenta yan, wala na tayo, ha? Gold and foreign currency, yung dolyar natin, meron pa naman. Ayun. May natira pa. Di ba, parang ilang tonelada yung naibenta last year, hindi, dapat. Dapat na ibenta yun, Pagka naibenta, hindi na savings dyan. Wala na. Kaya nga nababawasan. Pero may natira pa naman pala. Oo, na ginto. Hindi naman kasi pwede maubos yan, Kasi yung gold reserve natin, yung pera, yung valor ng pera natin, depende sa gold reserve natin. Buti na lang, gano'n na tumaas ang presyo ng ginto. Paano kung hindi mataas ang presyo ng ginto? Baka mababa na rin ito. Yung savings natin. Good for 7.4 months na lang. Mga 7 buwan dyan, pwede pa tayong mabuhay. Sabihin mo ng 8 buwan, ano? Oo, 8 buwan. Pero sa benchmark, okay pa rin daw po ito. Kasi mga 3 to 4 months, pwede pa. Ang problema natin ay meron bang papasok na mga malalaking kita ngayong 2026 na ang mangyayari, kasi una, hindi naman tayo po pwede tumigil ng importasyon. Hindi pwede. Oo. Kasi lalong hindi uusad ang ekonomiya. Totoo. Wala tayong makakain. Ang magiging kampanya natin yan, alang-alang po sa bansang Pilipinas, sa mga OFW, magpasok ng dolyar sa Pilipinas. Oo. Yun siguro ang gagawin nila. Yun lang. Diba? Yun lang ang makapagpapasalba siguro sa atin. Kasi kung foreign direct investment, Nelson, mukhang wait and see, sabi nga nila. Yun nga. Diba? Oo. Malaki po ito, 5.7 billion deficit. Sabihin na natin, meron tayong talagang savings pa, pero sa sitwasyon ngayon, mukhang mahirapan po tayo na hindi galawin yung savings na yan. Nako. Nakakapangamba yan, Nelson, Baka sabihin, kahit ito lahat yan apektado, Nelson, Pati mag-asaka, mangingisda, yung nasa laylayan, di ba? Kapag sinabi mo laylay, alam mo na yan, alam na ng ating mga kabayan, kahit na po kayo ay walang hawak na dolyar, apektado po tayo lahat dito. Di ba? Kaya nga pati yung International Monetary Fund, Jen, i-downgrade na yung economic growth projection ng Pilipinas, Nakikita nila, mukhang hindi matatarget yung, ibaba natin yung target. Ang previous estimate na 5.8% ay hindi mahihit. Hindi mahihit yung gross domestic product growth ito, ha? Kaya ibinaba nila ng 5.6 base sa IMF. At ito naman ay sang-ayon din sa gobyerno, sa target ng gobyerno, ni-revise na rin Kasi noong 2025, sa third quarter, bumagsak tayo sa 4% na lang. Nako. Hindi tayo umabot ng 5%? Hindi. Target natin 5.8 4% lang. 4 year, ito pinakamababa sa nakalipas na 4 na taon. Nako. Hindi ito masyado na pag-uusapan Totoo. Pero ito ay... Medyo mabigat yan, Nelson, Pero kung ito ay titingnan natin, indikasyon ito na mukhang hindi talaga maganda ang nangyayari sa kasalukuyan. Walang gera sa Pilipinas, walang kung ano-ano, hindi kagaya na nangyayari sa ibang bansa, pero yan na po ang nangyayari sa ekonomiya natin ngayon. Dagdagan pa natin. Ano pa? Alam mo ba kung magkano ang utang ng Pilipinas by the end of 2026?
Itong taon na ito, isasama na natin taong buong 2026. 2026. Ang projection kung magkano ang magiging utang natin Kasi pagkatapos ng taong ito. Kasi itong 6.793 trillion, pinoproject na po nila na uutang tayo ng mahigit 1 trilyong piso, Nelson. Oo. So yung ating 17 trillion pesos na utang, mararagdagan yan. Oo, mautang tayo ng So ano ang 2 kanilang forecast patapos ng 2026? Magkano yung utang ngayon? 17 point something Nako. trillion. Magiging 19 trillion pesos na po ang utang natin. Palakas ho ng pataas ho talaga ng pataas. So ang lahat ng indikasyon Ayoko ay... Ayoko na. Ayaw na. Hindi naman pwede. Baka sabihin nila, oy, dalawang kamoting kahoy, baka kayo nananakot kayo, ha? Ba, hindi po. Ito ho, Hindi, isang katotohanan dapat natin harapin, ha? Yan ang sitwasyon ngayon. Oo. Factual po ito. Ayun. Ngayon lang, ngayong araw na ito, ang diesel tumaas ng 2 piso per liter. Yun na nga. Naagapan ko kahapon yan. Ang Buti. laking ganyan. Oo. Yung gasolina, piso. Lagapak tayo dyan. Nung araw dyan, pagka sinabi mong tataas ang gasolina ng piso, Oo. naku po, malaking ano na yan, malaking usap-usapan na yan, di ba? Totoo. Nagagalit na yung diesel. Pag tumaas ng 2 piso, nung araw, wala na magbabiyahe bukas. Nag-aalboruto yan. Ano yan? Yung 1 week, ano yan? Tawag doon? Strike na. Oo. Ganon talaga ang... ngayon, parang karaniwan na lang. Transport strike kagad yan. Ngayon, karaniwan na lang ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Linggo-linggo no? Yun na nga. Oo. Parang ang dating, bababa ba? Tataas. Tataas po. Ay, ngayon, next week. Tataas uli. Parang na-immune ba ang tao? Na-immune tayo sa ganyan. Dati sa malaking balita yan, ha? Yes. Kaya ho nakakalungkot, mga babayan. Tayo naman, Nelson, dahil sa sitwasyon na ito, sana lumabas ang mga economic managers ng ating bansa. Di ba? Mga economic managers, magsalita po kayo. Ano ha? Sabihin niyo po kung anong mga hakbang na dapat gawin natin dito para ang kaisipan ng mamamayang Pilipino pumanatag. Di ba? Kasi kung hindi po kayo magsasalita dito, isa hong parang namumuong sama ng loob ito, Nelson. Oo. Baka sumambulat po ito sa kabila ng kalagayan nito hong binabanggit mo nga kanina. Ayun nga. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Oo. Oo. At sa panahong ganito, Jen, importante yung mataas ang tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan. At sa leader. Oo. Kasi kapag hindi, hindi ho magkakatulungan Wala, magkakatulungan para pababa. Para pababa po yan. Yun nga. Dapat po yan, meron tayong triggering factor para kahit paano sumikad pataas. Yun. Hindi po sumikad pababa. At sana ang isa sa factor na yan ay ito nga paglutas sa mga anomalya sa flood control Kasi iyan ang isa sa sinasabi dito dyan sa report na kung bakit lumaki ang utang natin. Na-trigger na nga ng gusto, no? Kasi yung mga, dahil sa flood control project, hindi nawalan ng gana yung ibang magnegosyo sa Pilipinas. Totoo. Una. Pangalawa, natigil yung mga project, yung paggasta, Yes. bumagal ang takbo ng ekonomiya. Yan yung sinasabi natin noon pa, Nelson. Hindi ko may isang kontrobersya, ang gagawin mo, itigil yan, ihinto yan. Paano iikot ang ekonomiya natin? Yan na nga po. Pigilan nyo yung katiwalian. Ituloy yung programa. Di ba? Yes. Lagi na lamang kapag may iskandalo, ang sagot natin, itigil yan. Ihinto nyo yan. Paano yung lihitin mo? Di ba yun nga ang iniiyak ngayon ng mga nasa construction sector na. So sabi ko nga sa iyo, ang dami ngayon mga construction company, ayaw kumuha ng project. Sa gobyerno, ha? Takot. Baka hindi mabayaran. Yung iba naman, niwalang pampasweldo sa tao. Naniningil sila ngayon sa mga ahensya ng gobyerno, hindi binabayaran. Yun ang problema. Paano ngayon ito? So lahat yan, trigger yan. At ito pang 2026, Jen, mukhang pinigilan din nila yung mga project na yan. Ayun nga, kasi pinagmamalaki, binabaan na namin yung budget ng DPWH, ha? Na para bang yun ang tamang paraan, di ba? Ewan ko kung tama po. Dapat tamang paggastos. Yun. Tamang pagbabantay. Pero kung ititigil mo yun, hindi po pwede. Hindi po. Kasi paano na lang yung mga kababayan nating nakalubog ngayon sa baha, Jen? Na umaasa sana sa flood control. Yung mga kababayan natin, construction worker. Ayun pa. Di ba? Libo-libo po yan. Ano hanap buhay nila? Yun, ang problema ho natin dyan.
Kaya pala, Nelson, isang araw, meron tayong kaibigan na nagbalik na pala ngayon mga yung mga nag-snatch ng cellphone. Diba dati matagal lang tayo walang nababalitaan na ganyan? Kasi sabi nila, wala na, ang cellphone ngayon, mura na lang. Oo. Oo. At saka iba dyan dati, di ba, yung pinabibili ng shabu, pinangkukuha na kung ano-ano. Ngayon pala, meron na naman nag-snatch ng Ganun na cellphone. naman? Meron na naman daw. Naku po. Pati nag-snatch ng mga kwintas, kaya po, sa kung saan-saan. Nagbalikan. Nagbalikan na naman daw. Ito po, yung mga ano to, sabi nga nila, parang kuto lang sa ulo ito na halos hindi mo pinapansin. Pero Makati ito. Masakit sa ulo ito, Nelson, ha? Oo, at yan, pagka maliliit na ganyan, nagkasama-sama, malaki din ang impact sa lipunan, di ba? May indikasyon po yan na mas malaki. Oo. Mukhang bumabalik yung dati nating problema. Yun nga, ang problema natin. Kailangan dito talaga medyo aksyon na. Ako naman, sa parte ng PNP, ng law enforcement, ng Pangulo, sana alam na po nila ang tamang aksyon at gagawin nila dito sa bagay na ito. Di ba?